Hello, 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 hello mga idol. Kumusta kayo dyan? San man lupalop ng mundo kayo ngayon? Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome back to my channel. This is Chef Batang. Meron po tayong video tutorial ngayon na gagawin. At gumawa po tayo ng marble stripe. Yan, gamit po ang sugar na gusto kong ibahagi sana sa inyo. Kaya kung gusto nyo pong makita kung paano ko to ginawa, stay tuned lang po tayo mga idol. At wag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Kaya umpisahan na po natin. Let's get it on! So yan, handa na po natin ang mga sugar na gagamitin natin. Meron po tayong black, light yellow, dark red, gold, and light orange, light yellow, brown, and dark brown. So ang pinaka main color po natin ay brown, kaya mas malaki po dapat yung brown na ating gagamitin. So dark and light. So ang gagawin po natin ngayon is yung marble stripe, parang kahoy, ganon. So kung ikaw ay narito ngayon sa aking video na ito, malamang naghahanap ka ng stripe na idea, or maybe napadaan ka lang talaga dito. At kung medyo nagustuhan mo ang ating video tutorial ngayong araw na to, ay paki-like mo na and subscribe please. At kung hindi man kalabisan ay i-hit mo na rin ang bell button para ma-notify ka every time na ako ay mag-upload ng bagong video tutorial. So yan, tuloy lang po natin mga idol. Yan, iniroll po natin yung mga kulay na gagamitin natin. Kung mapapansin nyo po, may malaki, may maliit. Yan, yung pinakamalaki po, yan po yung pinaka main color natin. Ito pong mga ibang color na maliliit, tulad ng black, yellow. Yan po yung mga pang mix natin. So wag po kayong mawawala, at kasi medyo kailangan po nakaprocess po talaga yung paggawa nito, kaya panoorin nyo lang po at para makita nyo po kung gaano kaganda yung ating gagawin. At isang tip din po mga idol, dapat po magkakahiwalay po yung kulay. So wala pong problema kung ano po yung mauna, kung ano po yung magkatabi, basta hindi po dapat magkadikit yung parehas na kulay. Yan. Ganyan lang po. Pagkatapos po nating i-roll yung lahat, pag sama-samahin po natin mamaya, ipakikita ko po sa inyo kung paano yung step by step na proseso nito. At panoorin nyo po hanggang dulo para makita nyo po kung ano yung resulta, at sisiguradin ko po sa inyo na makukuha nyo po yung tamang technique. Ayan. Okay. Matapos nating i-rolyo ang lahat ng mga kulay na ating kinailangan, yan. Dikit-dikitin lang po yan. Medyo i-press lang po natin para hindi po siya maghiwa-hiwalay, para dumikit. Yan. Okay. Pagkatapos, dahan-dahan po natin siyang i-twist. Yan. Ang pag-twist po ay slowly lang po. Habang tinutwist mo siya, kailangan mo siyang i-roll. Dahan-dahan. Ayan, ganyan. So kung mapapansin nyo po, para siyang naka-line na siya, oh. Ayan, ganyan lang po yung ating first step. Hanggang magdikit-dikit po siya talaga ng totally. Okay, twist lang po, twist. Hanggang kayang i-twist yan. Roll, twist in one direction lang po mga idol, Yan. Okay. So dapat po kunin nyo muna po yung sukat ng inyong babalutan. Yan. After that, yan, i-bend po natin siya na parang letter S. Mga idol, ganyan, ganyan. Okay? Okay, yan. Ganyan. Pagkatapos, yan, ipagdikitin nyo po ulit. Tapos roll. And twist slowly. Yan. So naka-align pa rin po siya mga idol. Pag
iniroll niyo po siya ng S, kailangan same pa rin po sa susunod. At ito-twist nyo pa rin po siya dahan-dahan hanggang sa maging parang guhit-guhit po siya tulad ng nakikita nyo sa video na to. Ayan o, ganyan. Kung paano nyo po siya tinwist nung una hanggang dulo, kailangan ganun pa rin po. So, ang sugar na ginagamit po natin dito ay depende po sa inyong babalutan. Pwede po ito sa cake, kung gaano kalaki po yung cake. Kaya kailangan ma-estimate nyo po kung gaano karami yung inyong gagamitin para hindi po kayo mabitin. Kasi mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano din po yung tamang procedure, paano po natin ito palalaparin. So, continue lang po tayo mga idol. Yan. I-twist nyo lang po. Kung mapapansin nyo po, marami na pong line na naglabasan at mas marami yung brown. So, yan po, kagaya po nung nauna, ini-letter S ulit po natin ng same din po ng nauna. Hindi po siya pwedeng pabaliktad naman. Yan. Kaya tandaan nyo po yan, mga idol. Ganyan lang po. Sundan nyo lang po yung procedure na yan. Dahan-dahang ito twist. Iro-rolyo, twist, rolyo, twist. Ganyan lang po. At a-align po talaga siya mga idol. Wag po kayong makakabahan, relax lang po tayo mga idol. Basta tama po yung procedure na ginagawa nyo, hindi po siya maghahalo-halo. Unless mali po yung direction na ginawa ninyo or yung iniba nyo po yung pag-mix. Wag nyo po siyang ihahalo. Ganyan lang po. Kung mapansin nyo po, mula simula hanggang ngayon, hanggang sa dulo, ganyan lang po yung procedure na gagawin natin. Yan. Ganyan, ito twist nyo lang po siya hanggang sa mapansin nyo po na parang nakaline na siya, guhit-guhit na ganyan. Ganyan lang po mga idol. Yan po ating babalutan mamaya is board. Gagamitin ko lang po siya sa board kasi parang yung team po ng ating gagawing board is para siyang kahoy ba. Ganyan. So kung ano po naman yung gagawin ninyo na marble stripe, depende po sa kulay. So ganyan lang po. Kunin nyo lang po yung mga kulay na gagamitin nyo. Yan. So, 2 beses po natin siyang ginawa. Ngayon po, para sa akin, okay na po itong ganito. Pero kung gusto nyo po ng isa pa, pwede rin naman po. Depende po sa pattern na gagawin nyo o sa gusto nyo. Pero 2 okay na po sa akin yan. Tingnan nyo po mga idol. Hindi po natin siya, ayan o. Hindi po natin siya pwedeng i-plot ng pahalang. Kailangan po direction pa rin po yan. Pag ganyan, horizontal pa rin po. Hindi po siya pwedeng i-vertical. Tama ba? Horizontal, vertical yan. Basta diretso lang po na ganyan, mga idol. Pansinin nyo po, hindi po siya pwedeng i-roll ng pabalagbag. Kailangan naaayon po sa stripe na guhit. Kasi pagka masisira po yung stripe natin. Kaya kung papansin, yan, ganyan po. Ganon lang. Diretso lang po ang pag rolling pin natin. So ilalapat ko lang po ng kaunti. Mamaya sa sitter po natin to ipaplat para mas maganda. Para mas even yung niya. Sige. Yan. Dito na po tayo mga idol. I-sitter na po natin. Ayan. Pansinin nyo po na yung pag rolling pin ko ganun pa rin, paayon siya sa guhit para hindi siya masisira yung ating stripe. Yan. So sinukat ko na po yung aking babalutan na board, kaya ganyan na po yung lapad niya. Kukunin na lang po natin yung tamang lapad niya para magsakto. Bilog po yung ating babalutan. Ayan. Kita nyo po mga idol, napakaganda Diretsong-diretso siya. Stripe na po siya mga idol. Sana po nakukuha ninyo at nakakasunod po kayo. Pwede nyo pong itry yan ngayon mga idol kung gusto nyo pong makita yung napanood nyo. Ganyan lang po. Okay. So, isa pa. Okay na. Balot na po natin sa ating board. Ayan.
Okay. Ayan mga idol, nakikita nyo po, ito po yung ating resulta ng ating ginawang marble stripe. So marble stripe po ang tawag dito mga idol. Depende po sa dami ng kulay. Kung gusto nyo po dalawa lang, tatlo, kung gusto nyo po tatlo, apat, lima, anim, depende po sa inyo. Kukunin nyo lang po yung pinaka main color. Ang main color po kasi nito brown, kaya kung papansin nyo po, mas malaki po yung brown, mas marami po yung brown na ginamit natin kanina. Yung mga black, light yellow, maliliit lang po siya. Kaya mapapansin nyo pa rin po, may black siyang maliit, may yellow siya na maliit, konti, may parang gold, may parang orange. Yan, ganyan po mga idol. Okay. Ganda. Yan na po, para po siyang kahoy, oh. Diba mga idol? Napakaganda. Makinis siya. Hindi po siya diretso lang po. Kung natapos mo ang video na ito hanggang dito, malamang nagustuhan mo ang aking tutorial. Kaya please paki-like mo na yan at paki-subscribe na rin. At kung hindi ka labisan, i-hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka every time na ako ay mag-upload ng bagong YouTube tutorial. At kung meron man po kayong mga question, comments, or any suggestion, please comment down below lamang po mga idol. At sana po masagot ko kung meron man po kayong mga katanungan. At sana po ay ako'y nakatulong sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. Thank you very much. Bye bye.